Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Shout out po sa lahat sa inyo at hindi ko na kayo mabanggit isa-isa, no? Dahil ito pong topic natin ay napaka-sensitive. Sensitive sa ilan. Sa atin, susuplakin lang natin sila, no? Salamat po sa lahat ng ating mga members, sa mga nagsishare ng kanilang blessings, sa mga nagla-like and nagsishare ng ating video, sa mga nagbi-video replay, at ganun din po sa nanonood sa ating video premiere. Wala pa po tayong live stream, no? Pinag-iisipan pa po natin yan. Siguro nabanggit ko na sa inyo ang kadahilanan bakit hindi tayo makapag-live stream everyday. So, napakarami po ng topic, mga kababayan, lalong-lalo na itong mga Duterte Balahura supporters, no? Sino yan? Di si Duterte, yung mga supporters sila, at si Kibuloy, ang bulaang appointed son ng God di umano. Kahapon po kasi nagkaroon ng hearing naman diyan sa kanilang legislative franchise, no? Masyadong juicy yan, no? At ayun nga, wala na naman siya doon. Talagang si Kibuloy po is above the law, no? He is defiant kasi siya po ay protektado hindi lang ng mga Duterte, hindi lang ng mga Kingdom of Jesus Christ niya, kundi ng mga ilang mambabatas. He becomes powerful because of the enabling of these politicians, because of the enabling of the blind followers. Kasi naniniwala sila na siya daw ay appointed son of God at paulit-ulit niyang sinasabi na siya po ay pabalik-balik lang diyan sa kaharian ng Diyos. No? Marami po siyang naloko dahil sa tamis ng kanyang dila, na ang kanyang dila ay nagmula sa totoo niyang ama, na hindi ang Diyos Ama, kundi si Taning. Magkape muna po tayo. Ang init. Pa-spring na po dito sa lugar namin at malapit na po yung tinatawag ninyong Semana Santa. Sana itong Holy Week break mahimasmasan ang mga politiko, mga mambabatas na sumusuporta dito sa bulaang taong ito na wanted ng FBI. At ang inyong BP ay, ayun na naman, tambalos-los talaga siya. So, another content yan. Pero ang i-content muna natin for the meantime ay itong tatlong senador, no? Si Senate President Zubiri, si Wonderful Tonight, at si Senadora Nancy Binay. Bakit kasama si Nancy Binay? Siyempre, siya ang flower among the two thorns. Kasi yung thorn, yung dalawang lalaki, si Nancy Binay, she stand out. Mamaya malalaman nyo yan. Uunahin po muna natin ang inyong number 1 senator, pero ngayon number 1 sa katangahan at kabubuhan sa Senado. He is a fierce, loyal, follower, supporter, lawyering to this wanted man of MBI, the self-proclaimed appointed son of God, si Pacquiao. No, pag yung Pacquiao po sinasabi ko, ang topic natin ay si Kibuloy, ay yung acronym ng pangalan niya, hindi po ako nagmumura. Pastor Apollo C. Kibuloy, o di ba? PACQ, Pacquiao, o di ba? So, ito po ang sinabi ng inyong number 1 senator sa katangahan. Manila Bulletin. Actually, ang dami po nag-cover nito kasi nag-privilege speech po siya sa plenary ng Senado. About, biruin nyo yun, Kibuloy pa rin. What is the national interest? Ano ang interest natin dyan? Diba? Naapektuhan bang economy? Ang interest siguro natin is to give justice to the victims who bravely came out and pointed out si Kibuloy as one of their, yung
nagmolestya ng biktima. Siya ang leader ng pangwawalang hiya sa kanila. Tama, mali. Tapos may mga mambabatas na sumusuporta because of what? Malamang malaki ang utang na loob nila kay Quiboloy. Pero mind you, pag hindi si Quiboloy ang inaakusahan ng mga biktimang ito, nako, mabilis pa sa 24 oras, nandyan na sila sa Senate, nag-iimbestiga na sila, naghihiring na sila. Tulad nung ginawa na doon kay si Senior Aguila ba yun? Di ba? At yung iba pang mga ginawa nilang hearing na walang power, hindi nila mapakinaban, walang nagawang tulong, di umano sa sambayanan. Pero pagdating kay Quiboloy, they are foolishly throwing away their principles, yung kanilang pagkatao para lang mag-bow down kay Quiboloy. Kasi bakit? Malamang, ulitin ko, malaki ang pagkakautang na loob nila. Eto, Manila Bulletin, no? Padilla calls for consideration, proper treatment for Quiboloy amid contempt order. Nakita nyo? Consideration? Bakit? Bakit kailangan maging considerate tayo? Maging malumanay tayo sa Kanya? Bakit? Dahil ba siya ay galing sa Diyos Ama? Siya ay self-proclaimed appointed of Son? Dahil pag hindi ka gumalang, nag-bow down sa Kanya, hindi ka considerate, patatamaan Kanya ng kidlat? Ganon? Pabababain niya ang 10,000 angels at dadamputin tayo? Ilalaglag tayo doon sa asupre? Doon sa kaluklukan ng impyerno? Ganun ba? Padilla? Wala na akong respeto sa mga to eh. They are no longer respectable. They are no longer honorable. Why? Because ang pinoprotektahan nila ay ito. At ang mga ito. Si Quiboloy at ang mga Duterte. Mambabatas kayo. Igalang ninyo yung Senado. Ano ba ang gawain primarily ng Senado? Iniloklok kayo ng mayorya lang, hindi lang si Quiboloy. Bakit si Quiboloy lang ang special treatment? Bakit si Quiboloy lang ang bibigyan ng consideration? Hindi po fair. Hindi patas. Kinakailangan, kung may nag-aakusa, doon sa tao, kailangan dinggin. Whether sa korte or sa kongreso. Ngayon po, sa Korte ng Pilipinas, hindi pa nga naipapile ang kaso. Kaya gumagawa ng hearing. At karapatan din naman po yan ng Senado at ng Kamara. Diba? Ulitin natin, kayo-kayo nga, gumagawa kayo ng hearing. You are not invoking, let the DOJ do its course. Do its thing. Pero pagdating kay Quiboloy, aligaga kayo, ilalo ka na Robin. Kita niya yan, no? He's just a clown. Pwede bang i-impeach ito? No? Dapat sa article of sa list ng mga impeachable na mga mambabatas ng mga politiko natin, hindi lang ang hindi lang ang presidente, vice presidente, justices, saka yung sa ombudsman ba 'yon? 'Di ba? Members of the Constitutional Commission, nandyan sila. Dapat kasama rin ang mga mambabatas kasi kung sila ay bias na, they are not doing the very mandate they are na andun sa ng Senado or Kamara, dapat tanggalin na sila diyan. 'Di ba? Nakakaasar lang. Biruin mo maging considerate daw at i-proper treatment. Ni hindi nga siya uma-attend sa mga hearing, paano mo siya gagawa ng proper treatment? Naglabas pa siya ng 17 kasulatan niya. Di ba kagaguhan lang yun? Tinutuya niya po ang Senado at Kamara. Pinaglalaroan niya. Hindi niya ginagalang ang dalawang institusyon ng Kongreso. Kasi feeling niya, I am not binded by the law of men. I am God. Di ba? Feeling niya, Diyos siya. Ayan po ang sabi diyan, no?
ng mga ibang mambabatas. He feels that he is truly a God. Pero hindi niya mapatunayan na siya ay isang Diyos o isang appointed son of God. Nasaan ang kapangyarihan mo? Make miracles right now. Di ba? Yung mga kalamidad diyan, pahintuin mo, paunlarin mo ang agrikultura, ang magsasaka, paalisin mo ang mga inchik sa West Philippine Sea. Can you do that? Di ba? Hindi. He is just an ordinary man playing, na pinaglalaruan ang emosyon, ang pagkatao ng sambayan ng Pilipino. Kasi feeling niya, marami siyang, yung, alam nyo yung, siya yung nagpapagalaw sa mga, siya yung puppet master. Diba? Siya yung nagpapagalaw sa mga mambabatas, lalo na dito kila Robin o yung mga nandun sa wall of shame nating mga mambabatas. Siya yun, gumaganon pinagtatawanan niya itong mga ito. Pero naman tong mga mambabatas na ito na hindi niya kakampi, wala silang magawa. They cannot compel him. They're just giving their yes sir, yes sir. Tingnan nyo, yan lang sa Senado, mamay malalaman nyo. Lalo kayong magngingit-ngit. O basahin natin ito, ano ang dahilan niya. Dito po sa kanyang privilege speech, basahin ko na lang ito. Quote, bilang pangwawakas po, nais ko pong ihayag sa opisyal na record ang ating kahilingan. Iyong kahilingan lang, huwag kang mandamay, hindi ating. O baka kayo-kayo lang dyan. Ang mabigyan po ng konsiderasyon ang hiling ni Pastor laban sa contempt order ng Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality at mabigyan ng daan ang pagpapalabas po ng show cause order kay Pastor sa susunod na pagdinig. Aba, talagang Talagang inutusan niya si Robin. Inutusan niyan, wag kang magsinungaling Robin, walang nag-utos sa'yo. O sige, granting walang nag-utos sa'yo. Pero sa laki ng utang na loob mo sa Duterte at Kibuloy, ginagawa mo to. Nawawala na yung dapat mong trabahuhin. Ano ba tinatrabaho mo sa Senado ngayon? Nagtatanong lang. Di ba? Ibig sabihin, may hiling si Pastor. Di ba ang galing Yung ibang ang mga hinihiring nyo, walang kahilingan Pero pagdating kay Pastor, may kahilingan. Ano yung 17? I-o-honor yun yung Senado? Gago ka. Diba? Kung gusto mo, ikaw ang magbigay nun kay Kiboloy. Mag-provide ka dyan ng yung hotel na mamahalin. Biruin nyo, sabi sa Bible, mamuhay ng hindi marangya. Diba? Yung mga apostolis nga walang sariling mga bahay na magaganda, walang sariling pera sa bangko, pero pagdating sa appointed Son of God, biruin mo, naghihiling pa siya ng mamahaling hotel, humihiling pa ng mga bodyguards, protektahan siya, pati jet niya. Di ba kabaliwan lang yan? Yan ba ang appointed Son of God? That's how you blaspheme the Son of God. Blasphemer ka talaga. Kung ano man gustong gawin ni Kiboloy, demanda niya ako, sinabi ko siyang bulaan, blasphemy ka? Patunayan mo na totoo kang appointed Son of God. Do a miracle right now. You do a miracle. You part i-part mo ang West Philippine Sea. Hatiin mo ang West Philippine Sea. Ngayon na. Pabagsakin mo ang yung umikot kayo dyan ng 3 days. Di ba? Ano pa? Buhayin mo yung mga patay. Kasi si Jesus Christ, binuhay niya si Lazarus. Ikaw ba nakakabuhay ka ng patay? Baka yung ang ibang binubuhay mong patay sa'yo. Di ba? Ito pa mga kababayan Sabi ni Padilla, he pointed out Kiboloy contributed greatly to the fight against the threat of the New People's Army through his media outlet, Sunshine Media Network International. So what? So ibig sabihin, hindi napapansinin yung mga kamalian, yung kawalang hiyaan, yung katarantaduhan na ginawa niya o ng mga kasamahan niya. Kasi bakit? Nag-contribute siya sa pagsugpo sa mga teroristang grupo? Yun. Okay lang yan, pagtakpan lang. Parang classic drama lang.
Parang yung CEO ng isang TV station, malaki ang naibibigay na contribution sa mga charity. Malaki ang contribution sa mga political party, sa mga political people. Ngayon, nang-rape siya. Yung CEO ng TV network. Nang-rape siya. How many times? Nagdudroga siya. Nung nahuli, may lumabas na biktima na inaakusahan siya ng rape. Sasabihin na lang nung kakampi niya, doon sa pulis, wag niyong galawin yan, top contributor ko yan. Huwag niyong galawin yan, Yung TV network nila, malaking contribution sa bansa yan. Ang batas walang kinikilingan. Walang dapat pinapadrino. Pag merong nag-akusa at merong inakasuhan, dapat imbestigahan ng fair. Hindi sasaluhin. Tama, mali. Pero yan po ang nangyayari sa bansang Pilipinas. Kasi bakit? Sinalo ni Duterte si Quiboloy. Enabler, pinagtakpan. O kayo, nakita nyo, di ba nanapak yung inyong BP dati? Ng sheriff doon sa Davao? Ano nangyari doon? Nanakit, physical injury. Ano nangyari? Kinasuhan ba si Sara? Wala. Naging mayor pa. Ganon. Nakita nyo yung pattern of impunity para sa mga Duterte? Pag malakas, kaalyado, kawawa ang biktima. Wala. Kami ang nasa power. Huwag kang magsalita dyan. Huwag kang ganito, may kalalagyan ka. Ganyan po sila. Kaya ito sinasabi ni Robin na dahil nag-contribute siya sa pagsugpo sa MPA, yun na yun. Pagtatakpan na lang. Yung sinasabi ng mga witnesses at biktima sa kabalbalan niya, ganon. Mind you, kababaihan ang mga nagdeklamo. Ang dami. Paano pag isa doon ay kamag-anak mo, Padilla? Paano pag isa doon o dalawa doon ay malapit sa'yo, kaibigan mo? Pero ginawa ng kahalayan ni Quiboloy at ng mga kasamahan niya, anong madarama mo? Sasabihin mo lang doon, huwag na, tigil nyo na yan. Kasi malaking tao yan eh. Kasi malaki tinulong yan yung pagsugpo sa MPA. Ganon? Di anong klaseng tao ka? Diba? Ganyan na ang ginagawa mo ngayon. Binabaliwala nyo yung mga biktima, lalo ng mga kababaihan, na winalang hiya ang kanilang puri ng peking appointed son of God na ito. Nakakagigil ka, Robin. Parang wala kang asawa, parang wala kang anak na babae. May paggalang ka ba sa kababaihan? Hindi ba kayo nahihiya? Dinidelay nyo ang justice sa mga kababaihang winalang hiya ni Quiboloy? Anong klaseng mga tao kayo? Anong klaseng mga mambabatas kayo? Ito pa isa po ang ating kahilingan para kay Pastor Quiboloy. Iyon po yung bigyan lamang naman natin, hindi po ng kapalit. Kung di ng karampatang pagtrato ang naging serbisyo naman po ni Pastor sa ating bayan. Ano ba ang naging serbisyo niya sa ating bayan? Di ba evangelist siya? Di ba? Dapat ang trabaho niya is to win souls from damnation, going to hell. Hindi. Nakakabanas kayo eh. Let the justice do its course. Let the justice do its thing. By what? Start with that hearing in aid of legislation hanggat wala pa yung pinafile na kaso ng DOJ. Diba? Ito pa, he added there are now threats to Quiboloy's personal safety, which he said his wife Quiboloy must be careful when it public. This is aside from the United States plan to file charges against him, he added. Na-file na nga yung kaso. Umuusad na ang kaso sa November 5. Sisimulan na ang hearing, hindi pa yung magpa-file. Tanga talaga. Diba? Ito pa sabi niya, talagang makapalang muka. Walang gamot sa kapal ng mukha mo, Robin, at ng mga kasamahan mo na sa wall of shame namin. Bilang paglilinaw, hindi po niya tinatalikuran ng obligasyong sagutin ang mga paratang sa kanya. Ang nais po niya ay sagutin ito sa tamang espasyo kung saan matatamo niya ang isang patas na pagdinig at paggalang sa kanyang karapatan sa due process. Ikaw ba lawyer niya? Bakit ikaw nagsasalita, spokesperson ka na ba ni Quiboloy?
Di ba? Ang tanong dito, dalhin sa korte, sisipot ba siya? O magpapadala lang siya ng kanyang mga lawyer? Di ba mga kababayan? The same thing. Takot na takot si Quiboloy kasi alam niya, guilty siya. Kaya itong mga spokesperson dito, lalo na si Padilla, kung pwede ka lang i-impeach, you've been impeached. Loss of public trust. Kinakampihan nyo ang allegedly criminal. Instead na distance yourself because that will be shameful, ang daming kaso. Hindi. Nilalapit nyo pa ang sarili nyo kasi bakit? Utang na loob. Mga putang ng loob na yan. Di ba? Kakahiya kayo? Hay, nako, Diyos me yung mga kababayan. Kaya ito, one and done ito. Never. Pwede ka mag-LGU ka na lang. No? Mayor, gobernador, no? Pero hindi na po sa Kongreso. Never. Wala ka na sa national stage dapat. O national stage. No? Hindi. Hindi na makaulit ito. Itong ungas na ito. Grabe mga kababayan, spokesperson, lawyer, may hinihiling pa kayo? Sobra naman kayo? Sobra. Because in-enable nyo si Quiboloy. Hawak kayo sa leeg ni Quiboloy. He is your puppet master. Yung gumagano, no? Yung mga string-string. Siya. Pinagtatawanan ni Quiboloy ang justice system sa atin. Pinagtatawanan ni Quiboloy ang Kongreso sa atin. Pinagtatawanan ni Quiboloy ang mga leader ng bansa natin. Because of what? He knows he have the backing of these lawmakers. He have the backing of others. No? Na nabulag niya, natulungan niya ng malaki. Yan. Nakakahiya mga kababayan. Ito pa. Ito, yung sinasabi kong flower. Si Nancy Binay. Kasi bakit? Isa siya o assistant vice chair siya doon sa komite ni Risa Hontiveros. Yung sa Women's Family, Child, ganon, no? And Gender Equality. Inaantay ang boto niya kung boboto siya na iko-contempt o hindi si Quiboloy. Ano ang sabi sa balita? Politiko. Dapat dumalo sa Senado. Nancy Binay backs contempt order versus Quiboloy. Good! Even though hindi na siya re-electionist, matatapos na ang term niya kasi naka 2 terms na siya, she still pinanindigan niya ang dapat. Parang si JB Ejercito. Di po ba? At saka babae rin siya. Alam niya ang damdamin ng mga babaeng winalanghiya, ang puri. Di ba? Pero yung iba, parang hindi mga babae, parang mga walang asawa na babae, walang mga anak na babae, wala kayang mga ina o mga lola. Di ba? Pag ganyan, mga kababayan, you have to stay silent or distance yourself. Tingnan nyo si Bongo. Pero hindi na rin makaulit yan. Di ba? Basahin natin. Senator Nancy Binay sided with Senator Risa Hontiveros in citing embattled religious leader Apollo Quiboloy in contempt for his failure to appear in the Senate hearings on the abuse allegations against him. Binay on Tuesday said she did not sign the written objection to Hontiveros' contempt ruling, which was circulated by Padilla. Yan. Quote, hindi rin naman katanggap-tanggap na hindi natin i-require umattend yung isang imbitado sa Senado. If ever, first time sa history ng Senate kung matuloy yung reversal ng desisyon ng chairperson. Tingnan nyo, paano gumalang si Binay. Buti pa ito. May prinsipyo, merong tamang pag-iisip. Si Robin, walang utak. Diba? Tama yan. Ini-invite ka, nire-require ka, hindi ka ni-invite, nire-require ka para ikaw naman ang sumagot doon. Ibinigay na nga yung iba mong kautusan. Pero nangyari? Bulag ka pa rin. Ibig sabihin, pag gusto, may paraan. Pero pag ayaw, dami dahilan. Ayun, tama po ba yung nasabi ko? Kaya tama naman si Nancy. Nanindigan siya. Kudos sa'yo, Miss Nancy. Pero di na po yan re-electionist. Tapos na po ang term niya. 2 terms na siya. Pahinga ka ulit. Di ba? Plus sa kanya yan. At least nanindigan siya. Pero,
kakastiguhin naman siya ng mga supporters ni Man on the Run. O, di po ba? Si Bulaang anak daw ng Diyos. Okay? Now, move on tayo. Dito naman tayo sa Senate President. Ito talaga, wala tayong maaasahan din dito pagdating sa ganito. Dili-dali. Parang hindi makapagdesisyon kaagad. Nakita niya naman ng nagaganap. Di ba? Walang nababalitaan niya yan. Pero sabi niya, I still need a deep thinking. Kasi bakit? Pag ginawa niya to, tiyak, malaki rin ang mawawala sa kanya. Bakit, mga kababayan? Biruin nyo, di ba, yung letter ni Hontiveros dati na ano ba yon, yung pinapa-attend si Quiboloy ba? Tama po ba? Ha? Ang tagal niyang pirmahan. Di ba? Ang tagal niyang pirma. Kung hindi pa nga magbibend si Hontiveros, hindi pa niya ipapipress con. Hindi kikilo si Zubiri. Di ba? Makikita mo si Zubiri. He's not a competent, a good leader. Wala. Nandyan lang siya para sabihin, oy, naging Senate President ako. And the perks of being a Senate President. Ano ang sabi ng politiko? Dinidribble hanggang bakasyon. Piruin mo yan. Kasi mag-ano sila babakasyon, di ba? May Semana Santa, Holy Week. Tapos mag-re-recess sila. So, gaano katagal yun? Kung mag-recess itong mga to, buwan Di ba? Yung session nila sa plenary, hindi mo sila yung talaga nagre-recess na wala sila sa Senado. Hindi lang sila nag-plenary, yung nagbabalangkas ng mga gusto nilang isabatas o whatever. Mig Zubiri, in no rush to issue arrest warrant versus Quiboloy. Here we go again. The same tune, the same thing. Pinatatagal niya. Sa palagay nyo, pag hindi siya ang nakaupong Senate President dyan, maybe Coco Pimentel will do it right away. Pero pag hindi si Coco Pimentel, are they gonna do the same thing with Zubiri or they gonna issue right away the arrest warrant? Tama po ba yung ginagawa ni Zubiri? Pinatatagal niya? Kumbaga, sasabihin niya, ay, nandito na ako sa bakasyon, nasa Amerika ako. Pagbalik ko, sa ako nalang pipirbahan. Di ba yung last time, nasa Visayas daw siya, pagbalik niya, sa kanya nalang pipirmahan. So, meaning, he is buying time. Buying time, maybe, good sa kanya. Kasi, makaka-apekto ng malaki sa kanyang political career. O dito, people are taking notes. Ako, nasa wall of shame na 6. Baka gusto mong masama sa wall of shame? Zubiri. Ito po sabi niya. The Senate might adjourn on March 22. Wow! 9 days na lang. Mag-a-adjourn na. Without an arrest warrant being issued against embattled Pastor Apollo Quiboloy. No thanks to Senate President Juan Miguel Zubiri's dilly-dallying. Incompetent. Zubiri on Tuesday said he will not be issuing an arrest warrant against Quiboloy just yet, even if the self-proclaimed appointed of son was cited contempt by the Senate Committee on Women led by Senator Risa Hontiveros. Dinidribble hanggang bakasyon. Ayan po. Senate President Mig Zubiri kakausapin si Risa Hontiveros na magdaos muli ng pagdinig at maglabas ng show cause order para kay Pastor Apollo Quiboloy bago niya ipag-utos ang pag-aresto sa tele-evangelist. Nakakahiya naman ito. Di ba sabi ni Robin, itigil na. Sabi ng mga kaalyado nila, itigil na. Dahil let the DOJ do its thing. Nagsasayang lang tayo ng taxpayers money, nagsasayang lang ng oras si Hontiveros. Pero ngayon, ikaw Zubiri, gusto mo magkaroon pa ulit ng
Isa pang pagdadaos at ipashow cause order si Kibuloy. Ano ba talaga? Di ba mga kababayan? Pinaiikot-ikot ang ulo natin ng mga ito. Kumakatig ngayon si Zubiri kay Padilla kasi ang gusto ni Padilla nung una, i-show cause order na lang po. Kahit na i-show cause order nyo, nandyan si Hontiveros, hindi gagawin ni Hontiveros yung mga demands ni Kibuloy, hindi sisipot si Kibuloy. So what's the use? Diba? What's the use of issuing a show cause order if that person you are requiring to attend the hearing will not show up? Diba? Robin, diba? Zubiri, ilagay na natin si Zubiri sa wall of shame. Nakakahiya po kayo. Halatang halata na isa ka rin bang pumoprotekta kay Kibuloy? Why? What's the use na magdaos pa ng isang hearing para patawag si Kibuloy ni hindi nga siya umaten 3 times? Wala, Zubiri. So what do you need? What other thing do you want to do or you need to protect this stupid mother F? Blaspherer. Nagre-request pa kayo? What the audacity? You don't have any respect to Risa Hontiveros, which is your colleague. Why? You are high and mighty also? I don't want to be in violation of the Supreme Court ruling on the Parmali issue. Ayun, ginamit na po yung Supreme Court ruling. Bakit hindi nyo rin gamitin yung ruling ng pabasa mo kay Robin, yung ruling ng Supreme Court niya sa Parmali about the in aid of legislation, mag-ano ng contempt at mag-arrest warrant. Dapat pabasa niya yan, di ba? Grabe naman kayo. Antindi nyo naman magprotekta, oh. Pinag-utos na. O ngayon, ang gawin ni Robin, pumunta kayo sa Supreme Court, i-contest nyo yung contempt order or arrest, o wala pang arrest warrant yung contempt. Pinakontempt ni Risa Hontiveros, wala pang arrest warrant kasi si Zubiri ayaw pa niyang maglabas ng arrest warrant kasi may pakiusap pa siya. Di ba nakita nyo how they delay the justice? How do they delay ang mga ganitong usapin ng arrest warrant pag malaking tao ang masasagasaan? Di ba? Nakakagalit. Wala na akong masabi mga kababayan, kundi mumurahin mo na lang itong mga to. Mga malaking pagkakamali ang nailuklok natin dyan sa ating Kongreso. Kayo pala ay mga puppet ni Kibuloy. He is your puppet master. 7 na po ang mailalagay natin sa ating wall of shame. Go, Marcos, Padilla, Cynthia Villar, Tolentino, Bongo, and Zubiri. 7 senador. Antayin pa natin yung 17. Kabagay, -2. Si Pimentel at si Hontiveros. 15 na lang. Kita nyo yan? Dinidribble, dinidili-dali, papetiks-petiks. Kasi bakit? Baka malaki rin ang pagkakautang na loob ni Zubiri. Ganun po ba, Mr. Senate President? Bakit mo dinidili-dali? Magbi-break kayo ng March 22. In 9 days from now, walang warrant of arrest. Kailan kayo babalik? May? So, ang daming pagkakataon ni Kibuloy na mag-happy-happy. Tingnan nyo. Ganyan ako kalakas. Ganyan ko sila kakontrolado. Because I am the appointed son of God. Tuwang-tuwa si Kibuloy. Baka yan, umiinom pa yan ng kanyang wine. Ang animal. Pag maliit na tao, kinakaya-kaya lang. Pero pag yung malaking taong nakagawa ng pagkakamali, pagtakpan na lang. Be considerate. Igalang ang karapatan. Siya, marunong ba siyang gumalang ng karapatan? Ng Senado, ng Kamara, at ng mga winalanghiya niya?
Di ba sabi nyo, respect begets respect? O paano mo gagalangin yung walang respeto? Feeling niya high and almighty siya. Feeling niya hindi siya saklaw ng batas ng tao. Kasi siya ay isang appointed son of God. Ang tanga nyo kung maniniwala kayo. Ibig sabihin, bulaan din kayo. Mga sinungaling din kayo. Mambubudol kayo. Di po ba? Tama, mali. O kayo po, ano pong masasabi nyo dyan? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.